Magandang gabi sa inyong lahat. Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo. Bago natin simulan ang kwento na ito, sana i-like nyo ang video na ito. At sana wala mag-skip ng ads dahil magdalawang buwan na tayong hindi pa nakakasahod. Yun lang. Maraming salamat. Simulan na natin. Dahil nga lasing na silang lahat ng mga oras na yon, maliban sa ermitanyo. Kaya't hindi na niya gaanong naunawaan ang ibang binanggit ng ama ni Umar. Dahil sa kanyang kalasingan, hindi na niya namalayan na nakatulog na pala itong sinuli doon sa kanilang pinag-iinuman. Nagising na lang siya, kinabukasan ng kinalabit siya ni Manong Duming habang nagwiwika ng, Nule, huy, gumising ka na. Ano ka ba? Dayo lang tayo tas tulog mantika ka. Tumayo ka na nga dyan. Mataas na ang araw. wika ni Manong Duming. Kaya't tumayo siya sa kanyang pinaghigaan at napansin niyang mataas na nga ang araw. Mag-alas 10 na yon ng umaga. Habang papungas-pungas siyang tumayo, muling nagwika si Manong Duming ng, Ano Nole? Naalala mo pa ba ang nangyayari kagabi? Ang sagot naman niya dito, siyempre hindi. Lasing siya eh. Bigla namang naantala ang kanilang usapan nang tawagin silang dalawa nitong si Umar. Itong sinuli na lang ang lumapit dahil si Manong Duming abala yun sa pagpakulo ng tubig. Paglapit niya kay Umar, kaagad naman siyang nagtanong dito ng, hindi Nuli. Ito tingnan mo. Sagot naman ni Umar habang itinuro nito ang 3 tandang at 5 inahin na manok na nakabukod sa isang kulungan. Habang tinitigan ito ni Nuli, natawa naman siya dahil manok lang naman ang kanyang nakita. Subalit bigla siyang natigilan nang magwika itong si Umar ng, Para sa'yo yung mga manok na yan, Nuli. Yan ang napiling ibigay ni Itay sa'yo para gawing palahi. Dahil nga raw nakita niya ang potensyal mo na dumating ang panahon para sa naayon sa'yo. Ingatan mo yan ha. Regalo yan ni Itay. Wika ni Umar. Nang marinig ito ni Nuli, napangangalang naman siya dahil hindi niya lubos akalain na bibigyan siya ng mga manok nito na nanggaling pa sa ibang bansa. Salamat buddy ah. Pero buddy, wala pa akong mapaglagyan yan eh. Okay lang ba na nandito na muna yan? Ilang araw pa naman kami bago alis dito eh. Sagot naman niya dito. Kaya't simula noon, punong-puno ng kagalakan ang kanyang puso't isipan. Pero mariing pinaalala ng ama ni Umar sa kanya, kapag dumating na sa puntong nasa taas na siya, huwag niyang kalimutang tumanaw sa nasa ibaba. Sa madaling salita, mapagbigay ka kapag ikaw ay nakakaangat. Lumipas ang araw na yon. Halos wala namang nangyari nila Umar na kakaiba. Hanggang sa ipinatawag silang dalawa ng ama ni Umar kinagabihan. Dahil may sasabihin lang ang ito doon sa kanila. Sa kubo kasi ang napiling pwesto na ermitanyong Duming. Dahil para sa kanya, kapag kumpletong bahay ang kanyang hinihigaan, pakiramdam niya ay hindi siya makakahinga. Pagpasok nilang dalawa sa bahay nila Umar, bumungad sa kanilang dalawa ang ina ni Umar na nakakatayo na. At hindi lang yan, nagagawa na nitong nakapaglalakad. Halos masyak itong sinuli sa kanyang nakita dahil hindi pa naman katagalang ginamot yun ni Manong Duming. Subalit sa isang iglap lang, nagawa nitong nakatayo. Maging ang mga tao sa labas ng bahay nila Umar, saksi sa paggaling ng ina ni Umar. Kaya't ang nangyari, tuloy ang kasayahan sa pamilya nila Umar. Nang pumatak na ang alas 8 ng gabi, niyaya sila ng ama ni Umar na mag-inuman sa labas ng bahay.
Nakabukod silang anim sa isang mesa habang nagkwentuhan. Si Nuli, Manong Duming at ang mag-ama at ang dalawa pa nitong kaibigan. Bali 6 sila. Nag-anunsyo ang ama ni Umar na bago dumating ang araw na pag-alis ni Manong Duming, dalhin muna sila ng ama ni Umar doon sa kabilang baryo. Kagaya sa lugar nila Umar, kapag may fiesta ay hindi mawala ang malaking pasabong sa lugar. Hindi naman tumanggi ang dalawa dahil gusto din naman nila na malibot ang bahagi ng baryo na yon. Pero sinabi nila sa ama ni Umar na iiwan na muna nila ang nag-iisang manok ni Nuli doon sa bahay nila dahil nabugbog ang katawan nun sa nakarang labang kaya't hindi nila yon mailaban. Kaya't kinabukasan, sila Umar lang ang may dalang manok para sa tari. Ang lugar na kanilang puntahan, bago makarating sa nasabing sabungan, tatawid na muna sila ng 2 ilog. Pagkarating nila roon, ay kagad namang nakahanap ng makakalaban sila Umar. Sa kadahilan ng dumiritso sila sa nagtatapatan ng manok. Si Nuli at Manong Duming naman, nakamasid lang sila sa paligid sa may nasabing sabungan. Ang ruwida sa nasabing sabungan na yon ay sa bawat paligid nito ay gawa lang sa kawayan. Subalit ang mali lang sa ama ni Umar, ang pinakabit nito ng tari ay ang kilala nitong taga-tari sa baryo na yon. Sa kasamaang palad, natalo ang pambato nila Umar na isa. Nang tingnan yon ni Manong Duming ang tari sa manok nila Umar, hindi sakto ang pagkakakabit nito. Tabingi. Kaya't napasabi ito ng, Mondo, mananari nga ba ng manok yung kinuha mong tao kanina? Mukhang nadali ka yata. wika ni Manong Duming. Kahit sinong mananari ang tumingin sa tari ng manok mo, sasabihing hindi tama ang pagkakakabit nito. Gawa ito ng mga surambaw sa sugal. Wika ng ermitanyo. Ang surambaw nga pala ay salita itong Bisaya. Kadalasang matagpuan ang ganitong panluloko sa mga sabungan. Kunyari ang taong nakuha mong tagatadi ay panig sa kalaban. Siyempre, hindi nito ayusin ang tari nitong ikinabit sa iyo. Kaya matik, talo ka. Kahit magaling pa ang manok mo. Kung makaengkwentro ka ng ganitong tao, ay walang silbi ang manok mo. Balik tayo sa kwento. Duda ko nakapusta sa kalaban ang taong kinukuha mo, Mondo. Pagkatandaan mo sa sugal, ay para-paraan yan. At hindi lang yan, may mutya ang kalaban mo na kontramalas. Nang marinig yun ng ama ni Umar, napatawa naman yun habang sumasagot ng, naniniwala pala kayo sa mga ganun, Manong. Ang sabi ng iba hindi raw yan totoo. Wika ng ama ni Umar. Nang marinig yun ni Manong Duming, sumagot naman ito ng, Dati rin akong sabungero, Mondo. Ilang sabungero na din ang nakakalaban kung may mga karga sa manok. Yung iba nilapatan pa ng mga usal gamit sa kaliwa. Kundi yung iba, may mga gabay. Kundi yung iba naman, may mga gabay na engkanto. Totoo sila, Mondo. wika ng ermitanyo. Nang marinig yun ng ama ni Umar, napatahimik lang naman ito habang malalim na nag-iisip. Doon na kumbinsi ang ama ni Umar na totoo ang sinabi ng ermitanyo. Dahil yung nagkakabit ng tari sa kanilang manok ay hindi na nagpakita. Iniwan lang ang bulang nito, kaya't ang nagtanggal noon ang isang kasamang kaibigan ni Umar bago nakuha ng kalaban ang bihag nito. Ayon kasi sa mga sinaunang tao kapag tatanungin tungkol sa sabong, sa parting bundok halos mayroong mga mutya at dagon, birtod ng siyang nakukuha sa inang kalikasan.
Kapag nagkatagpo ang dalawang sabungirong may mga karga, umutya sa manok, matagal mamamatay ang mga manok sa laban. Dahil mayroon yung mga kabal at kunat ng katawan na taglay nito. Subalit lahat ng mutya ay mayroong pangontra kapag alam mo kung ano ang taglay ng kalaban. Pero Manong Duming, kung totoo ang mga sinasabi mo, kaya mo bang tapatan ang ganong kakayahan? Wika ng ama ni Umar. Nang marinig nila yon, tumingin si Manong Duming doon kay Nuli. Maya-maya lang, nang makahanap na ng kalaban sila Umar, ipinaubaya na nila kay Manong Duming ang pagkakabit ng tari. Ang ginamit nilang bulang ay ang bulang sa kaibigan ni Umar na dala-dala nito. Tanging bulang lang ang hiniram ni Ermitanyo. Dahil mayroon naman itong pangtali itong si Manong Duming o sasapi ng bulang. Nang siyang hindi naman napansin ng kanilang pangkat, na doon idinigit ni Manong Duming ang kapirasong birtud na kung tawagin sa mga matatanda ay likit. Ang napag-utusan ni Manong Duming na magbitaw ay sinuli. Dahil alam na ninuli ang pamamaraan sa pagbitaw ng manok na may karga-kargang mutyak. Nang maghudyat na ang taga-karyo na bibitawan na ang mga manok, kaagad binitawan ni Nuli ang hawak niya. 2 waklit lang, pasuray-suray kaagad ang kalaban nito nang siyang ikinagulat ng lahat. Hindi kaagad nadampot ng taga-karyo ang manok nila Nuli dahil animoy nagwawala yon sa ruwida. Napailing-iling na lang ang kalaban nila habang nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Nuli. Tuwang-tuwa ang pangkat nila Nuli, maliban lang sa kanya na pinawisan ng malamig sa sindak ng titig ng kalabang matanda. Paglabas niya ng ruwida, kaagad kinuha ng pangkat ni Umar ang magiging bihag nilang manok. Habang itang sinuli naman, nagtaka naman siya nang pasimpleng pinasuot siya ni Manong Duming ng isang medalyon. Nuli, isuot mo ang medalyon na ito. Wika nito sa kanya nang madali naman niyang naunawaan. Sa araw na yon, 3 manok din nila Umar ang nanalo sa araw na yon. Magamat pwede pang ilaban yon, subalit tutol ang ama ni Umar dito sa paniniwalang abuso lang sa manok kapag magpaparibansa yon sa laban. Pagsapit ng hapon sa araw na yon, nakabalik na ang pangkat nila Umar doon sa baryo nila. Kagaya nung una, inuman, kainan ang nagaganap sa gabing yon. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Umar sa kanilang dalawa dahil labis na biyaya ang kanilang dala sa pamilya ni Mundo. Subalit kahit anong pilit nilang mag-abot ng salapi sa ermitanyo, hindi nito tinatanggap. Kaya't ang ginawa ng pamilya ni Umar para mapasalamatan yon, sinubukan nilang inalok si Ermitanyong Duming ng isang batang kabayo. Masaya naman sila kahit papano dahil tinanggap ito ng matanda. Pagkatapos ng inuman ng gabing yon, napagpasyahan ng ermitanyo na matulog na silang dalawa. Dahil kinabukasan sa araw na ito, nang pag-alis nilang dalawa sa lugar nila Umar, napakasaya ni Nuli ng gabing yon habang nag-iisip ng malalim. Dahil bukod sa perang dala-dala niya, may mga manok din siyang natanggap doon sa ama ni Umar. Habang nakahiga siya sa papag ng kubo, doon niya naalala kung paano nagsimula ang kanyang pag-angat sa buhay, kundi dahil sa pinalaya siya ng kanyang ama dahil sa kalabaw. Kaya doon niya napag-isipan, nariregaluhan niya ang kanyang ama ng isang kalabaw. Kinabukasan bago umalis itong sinuli, kaagad siyang nagpasama ni Umar upang maglibot sa kanilang baryo. Hindi sila magsasabong, kundi maghanap ng kalabaw na bibilhin itong sinuli.
Nang siyang sakto naman nang makasalubong sila ng tatlong negosyanteng mahilahilang kalabaw papuntang bayan para hindi na aabot sa bayan ng isa sa mga ito. Nagpresenta itong sinuli na bilhin ang isa nitong kalabaw nang siyang angkop para sa umahan ng ama ni Nuli. Babaeng dumalagang kalabaw ang kanyang nabili. Pagbalik nilang dalawa ni Umar sa bahay nito, hila-hila na nitong sinuli ang kalabaw nang siyang ikinagulat ni Manong Duming. Nang magpaalam na sinuli at Manong Duming sa pamilya nila Umar, bumuhos ang emosyon. Bumuhos ang emosyon ng mga ito. Yumakap ang ina ni Umar at si Manong Mondo doon sa matandang ermitanyong Duming, na halos lumuhod ito sa harapan ng ermitanyo at nagpapasalamat sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa iyo, Duming. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako ngayon. Sana makadalaw kayo ulit sa aming baryo. Wika ng ina ni Umar. Manong Duming, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay, Nuli. Wika ng ama ni Umar, sabay akbay kay Nuli. Habang si Umar naman, ibinigay kay Nuli na nakasilid sa mga karton. Dahil nga nakabili itong sinuli ng isang kalabaw, kaya't dali-dali din naman siyang ginawa ng kangga para doon na lang niya ilagay ang mga natanggap niyang mga manok. Habang papalis silang dalawa sa bakuran ng pamilyang yon, may habilin ang ermitanyo sa ama ni Umar. Mondo, alis na kami. Pero huwag kang mag-alala. Kagaya ng sanlibutan, umiikot ito. Kaya't may panahon din na magkatagpo din ang ating landas. Muli, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Malumanay naman ang wika ng ermitanyo. Nagpasalamat din si Nuli sa kanyang kaibigan na si Umar at kay Manong Mundo sa binigay nitong biyayang manok na kanyang palalahiin. Umalis na ang dalawa at hindi lumingon dahil lalong naiyak ang pamilyang yon kapag nagtagal pa sila sa lugar nito. Habang binagtas nila ang daan papakyat ng bundok, masaya naman silang dalawang nag-uusap. Dahil bukod sa mga hayop nilang dala, may salapi din silang tangan papauwi. Hila-hila ng ermitanyo ang kabayo nito, habang itong sinuli naman, nakaalalay sa kangga nitong hila-hila ng kanyang nabiling kalabaw. Bagamat medyo may katarikan ang daan, subalit hindi nila ito alintana dahil sa galak nilang nararamdaman. Ilang oras pa ang makalipas, natanaw na nilang dalawa ang pamamahay ng magulang ni Nuli. Maya-maya lang, bigla naman silang natigilan nang may tumawag sa kanilang dalawa sa bandang taas na parte na kanilang nilalakaran. Kaagad naman nilang nakilala ang taong yon at walang iba kundi ang ama ni Nuli. Dali-dali itong lumapit sa kanilang dalawa habang nakangiting nagsalita ng, Manong Duming, Nuli, saan kayo galing? Mukhang marami kayong dala. bungad ng wika ng kanyang ama. Uy, Luisito, ikaw pala. Kamusta ka na? Ang init-init, nagtatanim ka ng mais dyan. Wika naman ni Manong Duming sa ama ni Nuli. Habang nag-uusap silang tatlo, naglalakad naman sila papalapit sa bahay ng mga magulang ni Nuli. Nagtanong ang kanyang ama sa kanilang dalawa kung bakit may dala-dala silang mga hayop. Akala ng ama ni Nuli na nagbinta sila ng gulay sa bayan, subalit sinagot ito ng ermitanyo ng, Galing kami sa bayan, Luisito, at hindi nagbibinta ng gulay, kundi may ginamot lang na pasyente sa bayan. Hindi namin akalain na mananalo itong sinuli sa sabong. Kaya't ayan, nakabili ito ng kalabaw para daw ibigaw sa iyo. Sagot naman ng ermitanyo nang siyang ikinagulat ang ama ni Nuli. Maluha-luhang yumakap ang ama ni Nuli habang hinawakan ang tali ng kalabaw.
Simula kasi nang mawala ang kalabaw ng kanyang ama, mano-mano nitong binungkal ang lupa para magtanim ng mga gulay at mais. Habang nag-usap silang dalawa, ang ermitanyo naman, nakatingin lang naman ito sa kanilang dalawa habang nakangiti. Maya-maya lang, nang makita itong sinuli ng kanyang ina at kapatid, dali-dali naman itong lumapit sa kanya. Panay pangumusta sa kanya ang kanyang ina nang siyang sinabi naman niya dito na okay lang siya. Pero ang ikinasaya ng pamilya ni Noli ay ang dala-dala niyang kalabaw na regalo niya sa kanyang ama. Lumipas ang araw na yon. Puro kwentuhan lang silang magpamilya, kabilang na dito si Manong Duming. Sinabi naman nila dito ang tunay na nangyari nang siyang ikinagulat ng mga magulang ni Noli. Nang may ginamot silang naengkanto at dumayo ng sabungan sa bayan. Halos hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa kanya dahil ang kalabaw niyang dala, dahil lang yun sa kanyang pagsasabong sa bayan. Maraming usapin ang tinalakay nila ni Manong Duming noon hanggang sa mapunta kay Noli ang usapin. Luisito, Maria, sana hindi kayo hadlang sa mga hakbang na gagawin ng anak niyong ito. Dahil sa kanyang landas na tinatahak, baka ito pa ang maging silbing daan para umunlad sa buhay. Hindi naman sa hinahata ko ang anak niyong maging isang sugarol. Dahil alam niyo naman, bago ko makasama ang anak niyong ito, ganyan na talaga ang ugali niyan. Hindi masama sa isang tao ang pagsasabong. Ang masama lang dito, kung unlad kang may inapakang mga tao. Tandaan niyo, darating tayo sa panahong maabutan natin ang mga makabagong sibilisasyon. Ang buhay ng tao ay patuloy na umuunlad hanggang sa mga sumusunod na panahon. Wika ng ermitanyo sa kanyang mga magulang. Bagamat tutol ang mga magulang ni Noli sa landas niyang tinatahak, subalit wala na itong nagawa kaysa naman magrebuilde itong sinuli sa kanilang poder. Nakita kasi ng mga magulang ni Noli ang pagbabago sa kanya simula nang kinupkop ito ng ermitanyo. Dahil sa pamamalagi ni Noli sa bundok, tila ba nag-mature ang pag-iisip nito maging kung mananalita sa kanila. Sinabi ni Noli sa ermitanyo na magpahiwa na muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nalalayuan kasi siya sa tinitirhan ng ermitanyo dahil sa nasa tuktok na yun ng bundok. May mga manok na kasi siyang kailangang tutukan at isa pa, may kukunin din siyang mga alaga doon sa kubo ng kanyang lulo kung saan sila nagkakilala ni Manong Duming. Nagpalipas na muna ang ermitanyo sa pamamahay nila Noli sa sasapit na gabing yon. Kinabukasan, nagpaalam na itong si Manong Duming na babalik na siya doon sa bundok na kanyang tinitirahan doon. Ayon pa sa ermitanyo, dahil may mga kalabaw pa itong kailangang tutukan dahil malapit na yung manganganak. Noli, maiwan na kita dito sa patag. Babalik na ako sa bundok. Ikaw, kung gusto mong bumisita sa bundok, puntahan mo lang ako doon. Pero paalala ko lang sa'yo wag na wag kang pupunta doon kapag takip silim. May mga mapaglarong mga nilalang doon. Baka ililigaw ka pa. Bukas ang kubo ko sa pagbisita mo doon. Pag-ingatan mo yung birtud na tangan-tangan mo. At sana sa muli nating pagkikita, hindi ka pa rin magbabago sa akin. Sa ngayon, dirito ka na muna. Kailangan ng mga magulang mo ang tulong mo sa araw-araw. Pamamaalam ng ermitanyo sa kanya bago ito umalis. Malungkot man para kay Noli na mahiwalay sa kanya ang maestro, subalit wala siyang magagawa dahil mismong tadhana ang gumagawa. Manong, mag-iingat po kayo. Sana magkatagpo tayo ulit sa lilipas na mga araw. Wika naman dito ni Noli. Kahit malayo na ang ermitanyo, nakatingin pa rin si Noli dito. Hindi kasi biro ang kanilang pinagsamahan nung nakasama pa niya ito. Pero nakatatak sa kanyang isipan
na balang araw magkasama sila ulit ng matanda. Minsan na din siyang inalok ng ermitanyo na magiging disipulo nito pagdating sa mga lihim na karunungan. Subalit tinanggihan niya ito dahil gusto niyang mamumuhay ng normal. Hindi kasi biro ang maging isang ermitanyo dahil buong buhay mo nakatutok lang sa pagtuklas ng mga mahiwagang lihim na aral laban sa mga demonyong nagkalat sa mundong ibabaw. Kaya't ang ginawa niya sa araw na yon, pumutol siya ng mga kawayang gagamitin niya sa paggawa ng mga kulungan sa manok. Ang katuwang niya sa kanyang gawain ng araw na yon ay ang kapatid niyang lalaki na nasa 15 anyos na nang siyang nagbabantay ng kanyang mga manok habang gumagawa pa siya ng pagsisidla ng mga ito. Ang kanyang kapatid pala na yon ay itatago na lang natin sa pangalang Mayok. Mahilig din yun ng mag-alaga ng mga hayop kagaya ng mga pato, bibi, kambing, at saka mga manok. Paminsan-minsan, kapag tapos na siya sa kanyang mga manok na inalagaan, ay tutulong siya sa gawain ng kanyang ama doon sa taniman nila. Paminsan-minsan siya ang mag-araro ng lupa gamit ang kalabaw niyang nabili. Pero minsan naman, siya ang nagtatanim ng mais para man hindi siya maburyong. Dahil sa abala lagi itong sinuli sa pagtulong ng kanyang mga magulang sa umahan, kaya't ilang buwan din siyang hindi nagsasabong. Makalipas ang 6 na buwan, ang mga manok niyang natanggap sa pamilya ni Umar ay dumami na ng dumami. Sa loob ng 6 na buwan, nakapagpalabas na yun ng mga supling ng 3 anakan. Ang dati niyang 3 manok ay katagalan na puno na ng mga tandang ang kanyang bakuran. Ang una kasing anakan ng mga inahin niya, noong una ay halos naglalabas yun ng mga lalaking manok. Nang siyang labis naman niyang ikinatuwa, akala ng mga magulang nitong sinuli, tila ba kinalimutan na nito ang pagsasabong. Subalit nagkakamali sila nang dumating kasi ang araw ng fiesta sa baryo nila Nuli, ay nagpatupad ang punong barangay ng malaking pasabong bilang paalala sa mga nakaugaliang paniniwala ng mga sinaunang mga tao. Ang iba sa kanilang baryo ay nagpaaway ng mga kabayo sa ilog sa tuwing piyesta. Pero sa baryo nila Noli ay iba, pasabong ng manok nang siyang nagpaalala sa kanya nung minsang nakasama niya ang ermitanyong si Duming na dating ring isang sabungero. Bago pa man dumating ang araw ng fiesta, maigi nang naghanda ang mga kababaryo niyang mga sabungero sa papalapit ng malaking pasabong sa kanilang baryo. Pero itong sinuli, nagdadalawang isip siya kung lalaban ba siya. Nag-alala kasi itong sinuli kung ilalaban ba niya ang mga palahi niyang manok. Dahil pinapalahi pa niya ang mga ito, subalit hindi na siya nakatanggi nang lapitan siya ng isang sabungero na kanyang kababaryo din. Pagbungad nito sa kanyang manukan, kaagad yung nagwika ng, Oy, Noli, may pasabong bukas malapit sa may kawayanan. Sasali ka ba? bungad na wika nito sa kanya. Hindi ko alam, Pringgoyo. Hindi pa ako handa Pinapalahi ko pa kasi itong mga to. Sagot naman niya rito. No ka ba, Noli? Sa larangan ng sabong, dapat buo ang loob mo. At huwag kang magdadasal na matatalo tayo. At magaganda naman tong mga manok mo Sagot naman ni Guyo sa kanya. Si Guyo pala ay mas may edad na ito kay Noli at may mga anak na rin. Dahil sa panguudyok nito sa kanya, nasasali sa sabong, hindi rin siya nakatakas dito. Dahil sa pangungulit nito sa kanya, kaya't napapayag na rin siya. Basta Noli, sama ka sa amin bukas Bukas dadaanan ka namin dito sa manukan mo. Wika nito sa kanya habang naglalakad papalayo sa kanyang manukan. Nang sumapit ang gabing yon, habang nagpapahinga siya, bigla siyang nagising sa pagkakatulog nang mapanaginipan niya ang matandang si Manong Duming. At ayon sa kanyang panaginip, naglalakad daw sila sa pusod ng gubat nang may kakaibang nangyari. Habang naglalakad daw siyang nakasunod sa ermitanyo,
bigla silang hinarang ng napakalaking baboy ramo. Namumula ang mga mata nito at handang-handa na itong susugod sa kanilang dalawa. Nagsalita ang ermitanyo sa kanya nang, Huwag kang matakot muli. Babalik na ako sa bundok. Mag-iingat ka sa paglalakbay mo. wika ni ermitanyong Duming. Paglingo niya sa ermitanyong nakatayo sa kanyang harapan, ay naging isa na lang itong bato. Wala na. Tanggap na niya sa kanyang sarili na madadagit na siya ng aswang na nangharang sa kanya. Nakahawak pa raw siya sa katawan ng ermitanyo habang kinaladkad siya ng nilalang. Bigla na lang siyang nagising at napatalo ng magwika ang kanyang kapatid ng, "Uy kuya, ang pangit mo palang matulog. Nakalaylay yung ulo mo at saka ingay-ingay mo pa." Doon niya napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Subalit napaisip siya kung bakit ganun ang kanyang panaginip at saka may pahiwatig ba ang ermitanyo sa kanya. Dahil nagising lang naman siya sa kanyang pagtulog, kaya't bumaba na lang siya ng bahay habang umupo sa may hagdanan ng kanilang bahay. Habang tinititigan niya ang isang kubong nakakandado, hindi kalayuan sa kanyang manukan. Habang nakatitig siya sa pinto nito, doon niya naisip-isip na ano kaya kung buksan niya ang kubong yon. Doon kasi niya inilagay ang gamit nilang dalawa ni Manong Duming. Dahil simula nung hindi na sila dumayo ng sabungan at hindi rin bumaba ang ermitanyo ng bundok para bumisita sa kanya. Naguguluhan din siya dahil bakit hindi nagpakita ang ermitanyo sa kanya at nagpakita sa kanyang panaginip. May nangyari bang masama? Pero hindi rin eh. Malakas ang ermitanyo na yon kung sakaling may magtatangka sa buhay nun. Kaya't binuksan na lang niya ang kubong yon. Pagbukas niya ng pinto ng kubo na yon, bumungad sa kanyang mga mata ang bayong na pinaglagakan ng birtud ng bubuyog. Medyo marami pang alikabok pa ang nakapasok sa bayong na yon, pero nung angatin niya ang laman nito, doon siya namangha dahil buo pa rin ang kahoy na may butas sa gitna. Nakatali pa rin dito ang pinagtadi nila sa bulang at ang kapirasong kahoy nito. Napapaisip naman siya dahil ang halos na makikita niya sa paligid ay kinakain ng mga anay. Subalit ang bayong niyang itinago doon ay nakapagtatakang hindi yun kinagat ng insekto. Ibig sabihin lang nun, buhay pa rin ang gamit na yon at kaagad niya yung dinala sa kanyang kwarto upang magagamit niya kinabukasan sa magaganap na malaking pasabong.